Sino ang kikilos? Kung hindi nga, kailan pa? Naghanap ang kahirapan na wala noon hanggang ngayon. Kung magamit lamang ang pondo ng maayos at walang korupsyon na mga ganito, maaari walang kahirapan, wala nang kumukulo ang tiyan, at wala nang bata na sa murang edad pa lamang ay nagbabanat na ng buto sa daan. At lahat ng mamamayan ay may masisilungan, nag-aroma at tagulan. Kung walang kasakiman, lamangan at kasinungalingan na nangyayari, masasagana ang Pilipinas. Kapag ako ang nanalo, sisiguraduhin kong lilinisin ko ang pahid na korupsyon sa gobyerno. Tigil ng korupsyon, putulin ng sumpa sa ating bayan at tanggalin ng anay sa ating lipunan. Kaya hindi umuulad ang Pilipinas dahil sa mga ganid na tao at sa mga pinunong nakalimutan na ang kanilang tungkulin dahil sa nasilaw sa pera. Kapag ako ang nanalo, sisiguraduhin kong wala nang kukulo ang tiyan dahil sa gutom, wala nang child labor na mangyayari at magkakaroon na ng tahanan ang bawat pamilya. Bibigyan ko rin ng pagkakataon magkaroon ng trabaho ang mga unemployed at mga hindi makapagtapos ng pag-aaral. Sa paglulunsad ko ng programang makatutulong sa kanila na natuto at nasanayin ang kanilang skills when it's come to pagtatahi, welding, pagluluto at marami pang iba upang sila ay maging abala at magkaroon ng experience. Dahil sa nagiging dahilan ng kahirapan ay ang kawalan ng trabaho. Mahalagang edukasyon. Sabi nga nila, knowledge is power. Kung bibigyan ng pagkakataon makapag-aral ng bawat Pilipino, wala nang magiging mangmang. Wala nang taong malalamangan sapagkat kulang sila sa kaalaman. Mayaman man o mahirap, ay may karapatan sa tigalidad na edukasyon. Bibigyan ko ang bawat Pilipino ng benepisyo na makakatulong sa kanilang pag-aaral at sa kanilang pangarap. Pararamihin ko pa ang mga scholarship, hindi lamang sa kolehiyo, maging sa high school upang hindi na maging hadlang ang kahirapan sa tagumpay at pangarap ng mga batang Pilipino dahil silang itinuturing na pag-asa ng bayan. Kung kulang sila sa kaalaman at mangmang sa kanilang sariling bayan, paano sila makakatulong at kaambag sa ating lipunan? Magbibigay din ako ng 1,000 piso kada buwan sa bawat estudyante para may allowance sila, hindi na nila problemahin ng pambaon. O papatayo rin ako ng maraming silid-aralan upang maging pundasyon kung saan papandahin ng mga guro ang bawat mag-aaral. Lalahanan ng pondo ang bawat kagamitan upang hindi maging limitado ang mga gamit sa paaralan upang matuto ang mga estudyante. Bawat mag-aral ay lalaanan ng pondo ang mga kagamitan sa paaralan upang hindi maging limitado at matuto ang mga estudyante. Bibigyang halaga rin ang ating mga guro sa lipunan sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang sahod. Isa ang kalusugan sa malaking issue ng Pilipinas. Mahirap magpagamot sa Pinas. Palipat-lipat ang hospital dahil punuan. Walang kagamitan, serbisyo, o doktor na available. Hindi ka priority dahil wala kang pera. Sa totoo lang, huling-huli na yung Pilipinas compared sa mga bansang patuloy na umuunlad. May malalaking hospital, maraming doktor at nurses, at kumpleto yung mga gamit nila. Napaka-high-tech. Samantalang tayo dito, mamamatay ka na, hayaan lang. Lilipat ng ibang hospital, ang layo pa. At ang mga kababayan nating nakapagtapos ng kursong medisina, nangingipang bansa dahil maliit ang kita dito sa Pinas. At kaya walang natitirang doktor at nurse
dito sa atin. Kaya kung papalaring manalo, gusto kong magpatayo ng maraming hospital, centers at pharmacy, lalong-lalo na sa mga liblib na mga lugar para kahit saang dako ka man ng Pilipinas, ramdam mo ang serbisyo, ramdam mo ang pagkalinga. Uunti-untiin nating bigyan at laanan ng pondo ang pagbili ng mga equipment upang may magamit ang mga hospital at centers. Gayon din ang iba't ibang uri ng gamot ay magiging available na sa mga pharmacy o hospital. Sisiguraduhin kong hindi na muling maging daig ang kahirapan sa paggamot. Itataas din ang sweldo ng mga nurse at doktor para hindi na sila mag-ibang bansa. Dahil kailangan din sila ng mga Pilipino, kailangan sila ng ating bayan. Mayaman ng Pilipinas. Naniniwala akong kung mabibigyang pansin ang ating mga magsasaka at ang ating agrikultura ay mas yayaman pa ang ating bansa. Kung mabibigyan ng mga lokal na produkto ng pagkakataon na sila naman yung magsasaka naman yung bida. Hindi puro tayo yung nag-i-import ng mga produkto ng mga banyaga. Siguro mas tataas pa yung GNP at GDP ng ating bansa. Kasi ang trabaho ng mga Pilipino ay halos pagsasaka talaga. Kaya isa sa problema ang gusto kong solusyonan ay ang kanilang pagkalugi. Murang bibilhin sa kanila, ngunit mataas na ibebenta sa pamilihan. Gusto kong baliktarin. Gusto ko mataas ang presyo ng palay, mais, gulay at prutas kapag bibilhin sa mga magsasaka. Kasi lugi na sila, mas malulugi pa. Sila ang dahilan kung bakit may laman ang ating tiyan. Kung bakit may pagkain tayo sa hapag. Kung wala sila, paano na tayo, di ba? Isa pa sa ikinalulugi nila ay ang pag-import natin ng mga produkto ng mga banyaga na mas tinatangkilik pa yon ng mga Pilipino dahil nga sa imported. Pero dapat hindi. Dapat tangkilikin natin ang sariling atin. Kung mas susuportahan ng pamahalaan ang mga magsasaka at ang ating agrikultura, ay mas lalago pa ang agrikultura, produksyon at lupain ng Pilipinas. Hustisya ang sigaw ng bawat mamamayan. Palagi na lamang nalalabag ang kanilang karapatan sapagkat wala ng pera. Hindi kayang mag-hire ng abogado o di kaya naman ay binabayaran ng mayayaman ang judge. Sisiguraduhin kong wala ng dayaan ang mangyayari. Makukulong ang dapat makulong, parurusahan ang dapat parurusahan. Mayaman man o mahirap, dapat ramdam ang pantay na hustisya. Hindi dapat na pag-iiwanan at nalalamangan ang mga nasa laylayan. Gusto ko magpatayo ng maraming tulay o daan, lalo na sa mga liblib na lugar dito sa Pilipinas, para hindi na sila mahirapan lumusong sa rumaragasang ilog para lamang makapunta sa kabilang barangay o bayan. Kasi, delikado yun. Yung mga batang pumapasok sa paralan, pero kailangan magpagbakbakan sa nangangalit na ilog gamit ang tali. Hindi natin nararanasan yun dahil maswerte tayo. Sila araw-araw nilang nararanasan yun. Ayaw kung masanay sila sa ganun na lang palagi, na walang pagbabago sa kanilang buhay. Delikado pero walang ibang paraan. Kasi wala silang choice. Dahil nga hindi sila pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan. Paano sila magkakaroon ng magandang kinabukasan kung paglabas nila sa kanilang tahanan ay nangangalib ng kanilang buhay? Ganon din sa mga naghahanap buhay. Pagkakapantay-pantay, yan palagi ang sigaw ng taong bayan. Kilalanin at respetuhin ang kanilang gender identity kasi tao pa rin sila. Lalaki, babae, o membro ng LGBTQIA+, lahat tayo may karapatang mabuhay ng payapa at normal lang hindi nahusgahan ni naman. Bibigyan ko ng maraming karapatan at boses ang kahit na anumang gender dito sa Pilipinas. Dahil sa mga lahat at tratuhin ng tama at respetuhin ang hindi binabase sa kanilang kasarian.
Sa tuwing darating ang tagulan, inihahanda yung mga planggana at timbang bansa. Kawawa yung mga Pilipinong nasa laylayan, baka kasi tumulo na naman yung tubig sa loob ng bahay nila. Ang iba naman ay tinatali kasi baka tangin sa lakas ng hangin. Isa pa, itinataas yung mga gamit, baka bumaha na naman. Ulit-ulit na lang yung cycle ng baha. Kaya kung papalari, sisiguraduhin kung maayos, matibay, mataas at hindi lang palabas ang mga proyekto sa flood control upang makabulsa sa kaban ng bayan. Kasi kada may darating na bagyo, halos wash out yung mga ari-arian ng mga Pilipino. Galing din ako sa hirap at alam ko ang pakiramdam na walang boses kasi maliit ka lang. At kahit may boses ka, hindi ka pinapakinggan. Kasi hindi naman nararanasan ng mga nasa upuan kasi second floor yung bahay. Walang butas yung bubong at matibay gawa sa semento. Habang yung mamamayan na dapat pinagsisilbihan nakatira sa barong-barong at gising tuwing may bagyo kasi kailangan maging alerto. Gusto silang bigyan ng boses at tapusin na yung paghihirap nila sa baha. Ayusin at muling itatayo ang gobyernong may puso kung saan una ang interes at pangangailangan ng mga Pilipino. Basura dito, basura dyan. Putol dito, putol dyan. Pollution dito, pollution dyan. Gusto kong mapanatili ang kaayusan ng ating kalikasan, bawasan ang basura at pollution, gayon din ang pagbabawal sa illegal na pagpuputol ng baha. Sobrang yaman ng Pilipinas sa mga natural resources. Kung magagamit lang ito ng hindi inabuso, hindi dadaig ang ating kapaligiran. The Philippines contains between 70 to 80% of the world's total biodiversity, hosting a large proportion of the earth, plants, and animal species, making it a mega diverse country and biodiversity hotspot. Kung mapapanatili natin ang kaayusan sa ating kalikasan, hindi lang Pilipinas ang makikinabang, kundi pati ang buong mundo. Linangin natin ang galing mong taglay, pagyamanin ang sarili mong tagumpay. Bawat pagsipol may dalang hiwaga, nagmumula sa atin ang pag-asa. Bawat isa ay mayroong halaga, oras natin ngayon, ito na ang panahon. Simulan na ang panibagong umaga, harapin natin ang bukas ng malaya. Huwag mong palipasin ang pagkakataon. Playing a game of whack fuck here. Whack! Good governance mga harap mo. O ito, ang Sibur Party List para sa tunay pambago at pinunong may puso. Huwag kakalimutan ang inyong Pangulo, RGG Tabing, ang Pangulong may puso. Tabing-tabing ang inyong magiging karami at kapiling. Ang inyong susunod na Pangulong maibubuga at magaling. Iboto na si Tabing dahil siya ang inyong susi sa inyong mga hiling. Servisyo may puso at maasahan, ang inyong bise, narito na. Kung si Francis Salva ang pangalan niya, kung si Francis Salva, tama ka. Salva ang inyong susunod na bise at simbolo ng pag-asa. Kay Salva, lahat may sasalba, masusolusyonan lahat ng problema. Huwag kalilimutan si Salva, number 29 sa balota. Pagbabago ba ang hanap mo? Narito na ang Partidong Sibol kasama si Peralta para sa masa. Tim Kelitagudin Peralta, Peralta, ang senator na may awa at may malasakit sa kapwa. Matulungin, mapagbigay, at number 1 sa masa. Huwag kalilimutan si Peralta, siya dapat ang manguna. Umarangkada, umaarangkada at aarangkada kay Mary Claire Esmeña. Siya ang senador na magsisilbi sa ating bansa. Walang maiiwan dahil sama-sama. Kaya saan ka ba? Dito na, kay Mary Claire Esmeña. Unang-una ka na, panalo ka pa. Maasahan para
sa bayan, si Micaela Kusit yan. Kusit, ang inyong congressman na makulit at malupit, ngunit sa kaban ng bayan ay hindi kukupit. Dahil si Kusit ay maaring takbuhan ng mga taong gipit, ngunit aking inuulit, si Kusit ay hindi kukupit. Pangarap ay abot kamay, kay Joanna may agulay. Agulay, buhay na buhay at hindi matamlay. Lahat ay angat kay agulay, dahil siya ang magbibigay ng kulay sa inyong buhay. Mula sa Civil Party List, Joanna may agulay. Kaibigan ng turingan kay Pondian Islaba dahil love na love ka. Islaban yung kaibigan at kasangga may magagawa para sa bansa, walang halong bola. Uno, dos, tres, cuatro. Nandito na si JD na Rigallo. Rigallo ang numero 1. Palaging nandyan sa tabi mo at aalala sa iyo. Hindi lang kagapuan at kahatan ang dala ko, ngunit may plataforma ring dala para sa pagbabago. Tunay na paglilingkod bang hanap mo? Narito na si Rochelle Raimundo. Raimundo, ang sa kinabukasan sumisimbolo, nag-aalab ang kanyang kagustuhan para maglingkod sa mga Pilipino. Muli, iboto si Raimundo.